smiling. Alam nyo kagabi, dun sa Iglesia ni Cristo Rally, umiyak siya habang binabasa. At hindi lamang yung speech niya, talagang binasa, sinulat niya, dinamdam niya yun. Umiiyak siya. Anong sabi niya? Umuwi na tayo. Umuwi na tayo. Pagaling ka na. Kasi di ba nung nag-exile sila sa Hawaii, si Amy naman ang nag-take care sa kanya eh. Di ba? Malay ba nun sa buhay? Ever since naman, ito si Bongbong happy-go-lucky lang. Kaya di ba, sulat pa nga si Ferdinand Marcos na worried siya doon dahil he's lazy and walang pag-asa yun. Kahit balibalik ka rin mo, walang pag-asa yun. Babaon tayo at babaon. Kahit si Leni Robredo pa yung maging vice president. Hindi ko maintindihan sa mga pinklawang, galit na galit sila. Maraming namatay ng war on drugs. Ngayon, maraming namamatay sa kapabayaan ni Marcos dahil dyan sa mga flood control project na yan. Kita nyo isang bagyo, patay ang dami. Nagagalit kayo kay Pangulong Duterte noon, 6 na taon, maraming namatay at namatay adik. Tapos eto, namatay mga inosente, mga So ito na po, magandang araw mga ka-reaction by. Napakaganda po ng ating topic ngayon. Ito po ay patungkol po kay Senador Amy Marcos tungkol sa sinabi niya sa kanyang kapatid na si PBBM. At ito po ay nireaksyonan po ni Attorney Rowena Guanzon sa kanyang mga revelation po ni Senador Amy at naintindihan po ni Attorney Rowena Guanzon ang pinagdadaanan po ni Senador Amy. So sana po yung iba dyan hindi kasi maintindihan kagaya ng po mga iba dyan na nagsasalita ang mga nararamdaman ni Senador Amy. Dito po at sana po kayo ay mararamdaman nyo talagang taos puso pong talagang minamahal ni Senador Amy ang kanyang kapatid, no? Pero sa ako lang, kung ako lang tatanungin, no, sa opinion ko po, talagang mahal niya po ang kanyang kapatid mula sa pool, no? Sino ba namang mag-i-speech na iiyak dahil doon sa ginawa niya yun? Naiiyak na talaga. Saka siguro, mahal pa rin ni Senador Amy ang mga taong bayan, kaya nagawa niya rin yun. Kasi po, dalawa ang kanyang mahal, no? Ang kanyang mga kapatid at saka yung tayo. Yan po ang kanyang nabanggit, no? O yung sa mga ating mga Pilipino, hindi naman niya binanggit, kaya lang nararamdaman po natin na talagang mahal niya ang mga Pilipino, no? Yan po. At pangalawa po, ang topic natin ay kay dating hindi po, si Attorney Vic Rodriguez. Hindi po siya nanalo ng senador. Sana po pag susunod na halalan kung tatakbo po siya, boto po natin, no, si Attorney Vic Rodriguez. Ito po ay napakahusay na tao, no? So sayang po ang hindi lang siya nanalo. Sana kung nanalo at least may tawag dyan, si Senador Marcoleta ay may kaakibat o kaagapay kumbaga sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Yan po ang balita si Senador Marcoleta lang po talaga ang lumalaban sa korupsyon ating bayan, no? Sa mga senador. Ewan ko lang sa kung napanood niyo po si Congressman Erice, kalaban din po. Yan po yun sa House of Representatives, no? So anyway, bago po tayo rekta dyan sa mga ating topic, patutug na po natin yung kantang Magnanakaw, no? So rekta na po tayo. Sinong umaahon, tayo ba o sila? Mga ngiti nila habang nakalubog ka pa sa napuntang bulsa. Pinaghirapan kong mga barya, minumulto na ng mga pangako nyo. Makinig kayo nang dahil sa
Kaya kayo nagnanakaw, di ba kayo nahiya? Lalo na sa ibang bansa, tayo ay nagkagulo dahil sa gawain nyo. Sana ay managot kayo. Sinong So yun po, no, napanood po natin ng kantang mga pagnanakaw. Ito po ay patungkol, alam niyo na pa po, patungkol dito sa mga ating mga politician na walang ibang ginawa kundi mangurap sa ating bansang bayan, no? So, rekta na po tayo kay Attorney Vic Rodriguez, no? Stands to benefit from your cause is also mired herself in corruption allegations. How does that reconcile with your anti-corruption advocacy? As a media practitioner, alam kong alam mo na walang ini-issue at clear na Ito po ang sinasabi kasi ng nag-i-interview, kalimutan ko ang pangalan. Kasi po si Attorney Vic Rodriguez, ito po talaga sa anti-corruption. Bakit siya sinasamahan daw siguro ganun ang tanong ni si Vice President Sara. At dito niya po ipapaliwanag ni Attorney Rodriguez, no, kung paano niya po, bakit niya po sinasamahan, no? Ito na po. ng Commission on Audit ang Office of the Vice President kung ang pinatutukuyan mo ay yung paggamit ng intelligence funds. At walang nakabinbin na anumang kaso or impeachment laban sa pangalawang Pangulo. So yung iyong So yun po, narinig po natin, walang nakabimbin na impeachment o kaso. sabi na meron siyang issue ng korupsyon, yan ay gawa-gawa. Nakikita naman natin nung makakaliwang grupo na ayaw nang makabalik ang tatak Duterte na serbisyo. But hindi siguro tayo matatapos dito kahit maghapon tayo sa iyong programa. Ang aking tugon doon sa iyong katanungan kung sakaling bumaba ang kasalukuyang Pangulo, naturalmente umiiral ang ating saligang batas, ang Vice Presidente ang siyang hahalili sa mababakanting posisyon. Wala akong magagawa doon, wala kang magagawa, hindi natin pareho imbensyon yan. Yan ay nakasulat, nakagaransya at nakaukit sa ating 1987. Narinig nyo po yun ha, nakaukit sa 1987 pagkang presidente ay bumaba, ang hahalili po ang Vice President. Ganun naman po talaga, alos alam po natin yan, no? Walang ibang papalit kung hindi ang Vice President. Yun po. Maniban na lang kung ang alam ko, kung ang Vice President ang bababa, ang papalit naman po ang Senate President. Ang alam ko ganun. Or hindi ko po alam ang talagang patakaran. Pero ang pagkakaalam ko ganun po ang Constitution, no? Doon sa 1987. Ngayon po, narinig po natin, ito po, rewind po natin yung, sandali chotomatecho. Ito. Natin nung makakaliwang grupo na ayaw nang makabalik ang tatak Duterte na serbisyo. But hindi siguro tayo matatapos dito. So yun po, narinig nyo yung makakaliwang grupo na ayaw bumalik talaga ang mga Duterte. Sino mga yun? Alam nyo naman po, sino yun? Sino bang nagpo-protest na ayaw bumalik ang mga Duterte? Unang-una, si De Lima, di ba? At na ayaw niya yan, no? Kung gusto nyo po, sandali, tingnan po natin yung clips po ni Banabay para maliwanagan po kayo bago po natin ipasok yung kay Attorney Rowena Guanzon, no? Dali lang po, tignan po natin sa isang page. Di ba parang, ewan ko halimbawa, tanggalin natin. Halimbawa lang para sa akin. Ano po natin, lakihan natin. So dito po natin maririnig si, kilala nyo naman po siguro si Banatbay, no? Ayan, ito po ay isang sikat na vlogger o artista na rin siguro, parang sabihin na natin. Di ba?
Oh. Okay. So ito, tignan po natin ang kanyang sasabihin, no? Tumatawag. Tulo nito. O, ito na po, ha? Na presidente dahil galit ka kay BP Sara Duterte? Parang hindi ko ata kaya yun. Di ba? Parang, ewan ko ha, halimbawa, tanggalin natin. Halimbawa lang ha, para sa akin ha, halimbawa si Leni Robredo ang Vice President. Oh, halimbawa daw, ha? Ito, tingnan nyo, ha? Halimbawa, kung si Leni Robredo ang Vice President, sa kasalukuyan, kung halimbawa lang, ha? Kung hindi si Inday Sara, ha? Ako, kung nakita kong adik si Marcos, alis siya! Kahit si Leni pumasok. Kasi adik eh. Oh, di ba? Ganyan po ang mga pananaw ng mga banateros. Dati sinabanabay. Ang mga DDS ganyan din. Kasi po ang pinaglalaban ng mga DDS, ang taong bayan. No? Parang si Sara Duterte, ang pinaglalaban niya kasi, taong bayan. Ganun po yun. Yan po ang kanyang laban sa ating mga bansa. No? Pinaglalaban po ang mga taong bayan. So ito po, ganyan po ang kung wala po si Inday Sara, kung alam po natin si halimbawa si Vice President Leni Robredo, yung talagang nabotong Vice President, no? Eh kung ikaw alam mo ang isang presidente, halimbawa lang, ang presidente nag-a-addict, nagda-drugs, so ikaw ba ikang mamamayan, masaya ba ang inyong kalooban na ang ating presidente ay nagda-drugs? Siyempre hindi. Ano pong gagawin? Siyempre manawagan ng taong bayan na mag-step down. Meron naman papalit ang Vice President. Kung sino man yan, di ba? Yan po ang sinasabi ni Banatbay. Para maliwanag. Yun, kahit balibalik ka rin mo, walang papasa yun. Babaon tayo at babaon. Kahit si Leni Robredo pa yung maging Vice President. Hindi ko maintindihan sa mga pinklawang, galit na galit sila. Maraming namatay ng war on drugs. Ngayon, maraming namamatay sa kapabayaan ni Marcos dahil dyan sa mga flood control project na yan. Kita nyo, isang bagyo, patay ang dami. Nagagalit kayo kay Pangulong Duterte noon, 6 na taon, maraming namatay at namatay adik. Tapos eto, namatay mga ilusente, mga nanay, mga... Actually, maraming namatay, marami pang naperwisyo. No? Maraming nawala na ari-arian, namatay, dami. Saka ang dami ka pang gagastusin ngayon, no? Yun ang mahirap. Mga bata, hindi kayo nagagalit. Mas titiisin nyo pa ang magkaroon ng adik na presidente kesa kay BP Sara Duterte. Anong klaseng merong utak kayo? Sa tingin ko kayo din adik eh. Sa totoo lang ha, yung mga... Yan po, kaya nasasabihan sila ng adik dahil pag kinampihan mo ang kapwa adik, ganun po ang mangyayari. Siyempre, tatawagin ka rin adik. Ganun lang kasimple yun. No. Nagsasabi na mas titiisin pa nila yan kesa sa kay BP Sara Duterte. Malamang Yan. So, narinig po natin ang sinabi po ni Banatbay. Anyway, rekta na po tayo kay Attorney Guanzon, no? Ang ating pambansang attorney. Ito po, pakinggan natin si Attorney Rowena Guanzon kung ano po talaga ang sinabi. Kasi po sila po magkasama sa stage po nung sila nasa INC rally, no? So, siya po ang nakarandam talaga. Kasi po magkasunod po yan magkasunod po sila bago nagsalita sa stage, no? Ito na po. Sinasabing ang sisinungaling ang manang Aimee niya. Alam mo, hindi na ito si Bongbong eh. Dati naman ito, talagang love niya yung manang niya. Alam nyo, I know Aimee personally. Isang taon kami niyang seatmate sa UP College of Law. Lagi naman yan cheerful, di ba? Hanggang ngayon, smile-smile lang nga, tawa-tawa, kahit na tumitira ng, di ba? Insulto kay Tamba. Smiling. Alam nyo kagabi, dun sa iglesia ni Cristo Rally, umiyak siya habang binabasa. At hindi lamang yung speech niya, talagang binasa. Diba?
Kung talagang hindi tausang sa loob ang kanyang sinabi, hindi naman yan iiyak. Tsaka ano po, taos na sa puso niya ang sinabi niya. Bakit kanyo? Nung po nag-speech yan, sabi niya, kahit bitawan, ay, blablabla, nabulunan na tayo. Di ba? Ito po yun, no? Kahit nagbitaw po siya ng salita na bitawan na ang kanilang mga pwesto. Ibig sabihin, kahit siya magbibitaw, palagay ko sa sinabi niya, kung magbibitaw si BBM dahil po talagang sino mag-aalaga sa kanya. Yan po ang kanya sinabi. Mas importante po ang kanilang kalusugan kaysa kanilang mga pwesto. Alam naman po natin talagang naglilingkod sa ating bayan si Senador Amy, pero mas importante sa kanya ang kanyang kapatid. Yun po ang nakakaiyak. Yan, sinulat niya, dinamdam niya yun, umiiyak siya. Ang sabi niya, umuwi na tayo, pagaling ka na. Kasi di ba nung nag-exile sila sa Hawaii, si Amy naman ang nag-take care sa kanya eh. Di ba? Malay ba nun sa buhay? Ever since naman, ito si Bongbong happy-go-lucky lang. Kaya di ba, sulat pa nga si Ferdinand Marcos na worried siya doon dahil he's lazy and has no purpose. Kaya kayo nagsasabing umarte lang si Amy, wala kayo doon sa rally at hindi nyo siya kilala. You must have taken a lot for her to say this, where she will be heard by the world. That Bongbong Marcos is a cocaine addict, that his wife, the First Lady, is also a cocaine addict and an alcoholic, and that their children are also on drugs, and that includes Sandro. Senator Amy Marcos did this out of sisterly love. That I can be sure of. So yun po, narinig po natin si Tony Rowena Guanzon at hindi po siya masaya. Kahit tinitira niya po si PBBM, pero nalulungkot po sa nangyari. Makita niyo naman po sa kakalungkot po. At talagang, actually po talagang ang iba talaga ang mga taong bayan, kung malapit po sa kanila, actually, alam na po nila yan ang mga nangyayari. Kaya lang, sabi nga nila, ngayon lang talaga sinabi ni Senador Amy, dahil matagal na pong kinikimkim ni Senador Amy yan. Ngayon lang niya po nasabi. Puro talagang nakikita naman niya kung sitwasyon ng kanyang kapatid. Yeah. So anyway, yan mo muna po magtatapos ang ating video. Sana po nagustuhan nyo at sana huwag niyo kalimutang pindutin ang subscribe button. Yan. So, yan po magtatapos. God bless.